Sapat na ba ang 5 million pesos para makapagpatayo ng komportable at magandang bahay? Well, upang masagot ang katanungan na bumabagabag sa sangkatauhan, silipin natin itong bahay na ito na nakakahalagang 5 million pesos. Less than 1 second. Ganyan lang kaikli ang oras na kailangan ng utak natin upang masabi kung maganda ba or pangit ang isang bagay. Mapatao man, kotse, art o kahit bahay. Kisap mata lang, na-judge mo na agad ito. Kaya yung mga bahay na luxurious at high-end tignan ay kadalasan simple lang. Less is more, kumbaga. Kasi hindi mako-confuse yung utak mo sa biglang tingin. So yun yung ginawa namin sa fasad nitong bahay na ito. So aesthetically pleasing siya tignan dahil sinunod namin yung tinatawag natin na golden ratio. And basically what this is ay geometric proportion ito na ginagamit ng mga sinaunang master architects para magmukhang balance at kaaya-aya sa mata yung mga obra maestra nila. Kasi ang golden ratio nakabase sa mga bagay na may kita natin sa kalikasan or sa katawan ng tao na naturally kinikilala ng utak natin bilang kaaya-aya or harmonious. So in simpler terms, pag hindi naguluhan yung utak mo sa nakita niya, matik, maganda na yun para sa'yo. Anyway, balik tayo dun sa bahay. Now, dahil nga luxurious tignan itong ating bahay, ay baka lapitin ito ng evildoers of the akyating of the bahay kind. Kaya naglagay kami ng gate dito to keep them at bay. Now, our sleek and secure gate is framed by this canopy with lights para kita mo yung inyong mga bisita or yung mga carolers na nakatatlong balik na sa bahay nyo. Now, entering the property, makikita na natin ang ating carport. So, kasya dito yung dalawang kotse, pero yung isang bay ay ginawa na naming outer living space or alfresco sala if you wanna be social about it. So, in-elevate namin itong bahay na ito. 1, para iwas baha. 2, ay para sa labas, mukhang matangkad itong bahay natin. Me as a vertically challenged person ay importante para sa akin yun. At 3, ay by elevating the house, marami tayong presko at functional spaces na may dadagdag dito at a minimal price. Na if in the future nagka-budget ka na, pwede mo na ito ipa-enclose. Pero me personally, I like this area open. Now, parte ng kultura natin bilang Pilipino ay ang gathering at pagkain. So, perfect itong ilalim ng bahay na ito for hosting small gatherings. As we can see right here, may benches tayo dito sa tabi ng sala. Optimized for party seating and patungan ng karaoke song lists. Who needs tables when you have your lap? Patungan ng inyong plato. That's all you need. Now, going back sa tabi ng ating living area and benches ay makikita na natin yung ating napakagandang dirty kitchen backed by these breeze blocks na makikita din natin sa ating gate. So, I really love these breeze blocks kasi nagbibigay ito ng onting privacy pero tagos pa rin yung ilaw at hangin dyan. We also have a small dinette in front of our dirty kitchen that could also function as a prep area. Now, one thing we did dito sa ating under the house area ay pinaligiran namin siya ng halaman for privacy at malaki yung effect ng plants sa pag-reduce ng ingay galing sa kalye at sa kapitbahay. Pero ang pinaka-importanteng function nitong mga halaman na ito ay i-absorb niya yung init ng araw na papasok sana dun sa under the house area natin. So, mabubuffer, less heat. Now, kung iikutin natin itong bahay na ito ay mapapansin natin na may mga catch basins tayo dito with grates para nasasalo dyan yung mga dahon na bumababa. Now, aaminin ko, isa ito sa madalas kong nakakaligtaan ilagay sa mga 3D renders ko. Pero dito, we decided to embrace yung ating mga exposed na downspouts. Now, personally, mas okay sa akin na exposed yung mga downspouts na galing sa ating bubong para pag nagkaroon ng bara, madaling matutroubleshoot itong ating mga pipes. Speaking of pipes, my dudes, ang typical pipe na ginagamit sa ganitong klaseng sitwasyon ay ang orange PVC pipes. At isa sa mga trusted brands na available sa market ay ang Moldex Orange na unang nakapag-patent ng air and watertight seals para sa clean-outs at P-traps para iwas tagas ng amoy at iwas bintang sayo na nasobrahan ka sa kakain mo ng kamote at beans. If you know what I mean. Now, ang common na problema sa kitchens or toilets or downspouts ay pag may bara. Hindi nyo na mabuksan yung clean out or yung P-trap caps.
So sinolve ng Moldex ang problema na to by having smooth and precise na threads dito sa caps nila para madali siya ma-unscrew. And not just that, pati na rin yung loob ng pipes at fittings nila very smooth para ma-avoid ang debris buildup kung saan nagsisimula yung clog. And you know what they say, kung saan may kidlat, there's clog. 3 hours ko inisip yung joke na yun. Wow. Anyway, pipes ang isa sa mga bagay na hindi mo dapat aalalahanin. And super hassle i-troubleshoot pag sa pipes ka nagka-problema. So look for trusted brands like Moldex na #1 pipe manufacturer sa Pilipinas na almost 60 years na gumagawa ng premium at durable pipes. So kung tumagal ang Moldex ng ganito, most likely tatagal din ang tubo ng buhay mo. Alright, pasok na tayo dun sa ating bahay. So to enter, akyat tayo dito sa streamlined stairs natin. So we decided to go with open threads para maaliwala siya tignan. So tumatagos pa rin yung hangin at ilaw dyan. And at the same time, hindi siya ganun kabigat at massive tignan. Going up, at pagpasok natin sa ating bahay, we will be greeted by our dining and kitchen space. Which is a bit unusual kasi kadalasan sala yung bubungad sa atin pagpasok ng bahay. Well, that is why may alfresco sala tayo dun sa ating baba. Hanggang dun na lang yung ating mga bisita. This upstairs part, well, for you and your family's eyes only ito. And maybe sa mga super close friends nyo. But not to worry kasi meron pa rin tayong sala dito sa taas. Kasi tucked into this cozy left wing ng bahay na ito ay ang ating family room framed by jalousie windows na perfect siya for tropical climates. Kasi yung mga jalousie windows, kahit umuulan, basta walang malakas na hangin, pwedeng nakabukas ito. And kumpara sa ibang mga window types tulad ng sliding, ay mas malaki ang opening ng mga jalousie windows. Or it is also known as louvered windows. Moving on, sa tabi ng ating sala, dyan natin matatagpuan ang single wall kitchen natin na may louvered windows pa rin para sa ating backsplash, adding some much needed light for our countertops. Sa rightmost part ng ating kusina, dyan na natin matatagpuan ang appliance tower with the oven, microwave, and ref all stashed into one stack. Then, a few steps from there, meron tayong makikitang pintuan that will lead us to our rear balcony. So dito, makikita na natin yung ating laundry area. May seating din tayo dyan nilagay para, may rason ka na nagdo-doom scroll ka habang hinihintay mong matapos yung labada nyo. Isang lingon to the right of that seating area, makikita natin may spiral stairs tayo that will bring us back sa ating dirty kitchen. So sa mga bahay tulad nito, maganda na meron tayong multiple exits at entrances. Mainly for safety, para pag may emergency, halimbawa sunog or magka-earthquake, tapos na-block yung main entry natin ng debris, may isa pa tayong pwedeng daanan. Anyway, balik na tayo dun sa loob. Now, sa tapat ng ating kitchen ay ang ating dining area which will also double as a prep space aka lumpia making station na pag kinulang tayo sa space sa countertops natin dyan sa kitchen, we could use this. Across the dining, dito na natin makita yung una nating kwarto and syempre pag kwarto, dapat cozy yan para makatulog ka agad and using warm white na lights in combination with wood materials is the fastest way na gawing nakakaantok ang isang kwarto kasi feeling mo termite ka dito sa dami ng kahoy all around you. But do not be fooled mga termites na nanonood. Huwag kayong ma-excite dahil yung ginamit namin na materyales dito ay termite resistant. So sa sahig, we could use either porcelain tiles or SPC na flooring. Tapos yung wall cladding naman natin dito sa headboard, pwedeng gawa siya sa melamine-faced na boards. Pati yung ating mga cabinets at shelves, melamine-faced plywoods yung mga yan. And the beauty of melamine ay basically gawa siya sa plastic. So hindi ito mapipenetrate ng moisture, low maintenance siya, madaling punasan, at anay-proof kasi ayaw ng anay makalunok ng microplastics. Anywho, dito sa kwarto na ito, may sarili siyang full toilet and bathroom. And for the walls and floor nitong toilet and bathroom, advantageous na gumamit ng large format tiles para mas onti yung tile grout na kailangan nyo linisin. Also, pag gray yung ating tiles, we can get away with using dark colored na tile grout. Moving on across the pasilyo, makikita natin may window tayo dyan, for cross-ventilation purposes. Usually, it's one of the easiest ways para palamigin yung bahay natin ng libre. Pero kung feeling mo, tinutortang talong ka na kahit bukas na lahat ng bintana sa bahay nyo, it is time to give up at sara na lahat ng windows. Give in
to the dark side and open the nakatagong aircon dito sa taas ng ating hallway, sneakily hiding sa likod itong mga slats na ito. Anyway, balik na tayo dun sa ating hallway. Sa dulo niyan, dyan na natin makikita ating common toilet and bathroom. And dito gumamit naman kami ng mga light-colored na tiles. So yung white or light-colored tiles, effect ng mga ganito ay mas luluwang sa paningin natin yung ating bathroom. So I only use dark tiles as an accent. So usually isang pader lang yung ginagawa kong ganito and dapat yung small na pader pa. So in case rectangle yung shape ng inyong CR, iwasan yung mag-accent tiles dun sa mahabang side na pader. But with that being said, for smaller banyos, always go for light-colored na tiles kahit dun sa ating mga accent na walls. Now, sa tapat nitong ating common toilet and bathroom, dyan na natin makikita ating pangalawang kwarto. Now, this could be a kid's room or inyong mga pet's room, or kung trip nyo lang mag-asawa na mag-double deck na kama, pwede din. I'm not gonna judge. We also have some cabinetry and desks opposite our bed, divided by this ceiling height jalousie window. At syempre, for cross ventilation, sa kabila, kung titingin tayo dyan, may bintana din tayo na ceiling height din. Now, ang advantage ng ganitong klaseng bintana na abot kisame ay yung warm air na umaakyat at matatrap dapat dun sa ating kisame, hindi na siya may ipon doon, makakalabas na siya dyan sa bintana na yan. So cool na cool itong bahay natin. Pero hindi kasing cool ng mga pumindot ng ating like button at nag-comment ng paborito nilang gadget ni Doraemon.